Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning. Si Paren Joel po. Tulog. Masarap ang pagkain niya ngayon. Kasi pag may domestic peace, masarap talaga matulog. Masarap tumulog. Para May hindi domestic peace. Wala kinalaman to sa ano. Mabigat. Wala kinalaman po sa pogo. Kailan matutulog ka Yun talaga? Paren Joel. Matulog ka na dyan. Pamasahe, masarap din. Ayan, mabigat. Gamitin mo yung warm oil. Ayan. Yun. Pamasahe ka muna. Nasubukan mo na pare yung mainit na bato Bentosa. na massage. Masarap din yun. Masarap din yun. Bentosa. Nagsalita po si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Hindi raw po babarahin ng gobyerno kung sakaling magkaroon ng arestuhan. Ng Interpol. Ng Interpol. Okay. Konektado po yan. Yung sinabi ni Guevara. Yes. Soldier. Solicitor General. Solicitor General Maynard Guevara na ang government daw kapag mag-iimbestiga yung ICC rito, mag-i-interview ng mga witness. Hindi raw po kayang pigilan ng gobyerno yun. Basta mag-interview sila. Hindi rin namin sila Hindi rin tutulungan. Okay. Bahala sila. Yung interview na yun, mga interview na yun, in other words, ang ICC nagbi-build up ng case. Kung madesisyonan ng ICC that meron silang case at mag-i-issue sila ng arrest warrant. At gagamitin nilang Interpol. Gagamitin ng Interpol. Sabi po ni Crispin Remulla, ni Boying Remulla, ang gobyerno raw po, hindi babarahin yung Interpol. Walang magagawa. Kasi part pa rin tayo ng Interpol. Although sa ICC, hindi tayo kasama. Wala tayong kinalaman. Pag ginamit ng ICC ang Interpol, so ang tanong ngayon, matutuloy ba ng ICC, papayag ba ang Interpol na magpagamit yan? Yeah. Para tayo... Meron pong mga malalaking puwersa nakikilos para mangyari yan. Kasi ganito po yan. Yung Interpol, magkaiba po yan sa ICC. Okay. Police operations ito eh. Para tayo rin, halimbawa lang, mayroon tayong hinahanap na isang tao. Halimbawa, Michael Yang o kaya si Arnie Tevez, humingi tayo ngayon ng tulong sa Interpol. Dahil we are a member of Interpol. In order for us to be able to bring them back to the Philippines, for example, to face charges. Yan. Kailangan natin yung Interpol. Halimbawa, Interpol. Pati yung East Timor, halimbawa, kung nandoon si Congressman Tedes, makikinig sa Interpol. Kasi, member din sila ng Interpol. Unless ayaw na nila maging member. But at this point, everything is still speculation. Speculative yan. Hindi, although siyempre, kinakabit ng maraming tao, even in social media. Yes. Ito mga balita na to, doon sa Marcos Duterte politics. Yung pa rin eh. Yung pa din, ano? Totoo yun. Maaring connected to. Pero at this point, it's all speculative. Yes. Nagsasalita po rito si dating Senator Antonio Trillanes de Fort lang. At ang sinasabi niya, ayon sa kanya, at wala tayong verified walang information. Walang validation niya. Everything is according to Trillanes. Na malapit na. Ang sabi ni Trillanes, yun daw ICC prosecutor. Yes. Ni hindi pa to trial, ni hindi pa prosecutor lang. Prosecutor pa lang. Ay hiningi daw sa Interpol na ilagay itong halimbawa Senator Ronaldo Bato de la Rosa at iba pang police officials under the blue notice. Hiningi daw yun. Hindi pa sinabing, at yun ayon kay Trillanes lang so ang dami pong baitang ng speculation na to. Hindi natin ito malaman kung totoo ba yung sinasabi ni Trillanes or what. Nanaginip siya. Basta siya lang ang
Naginip. Hindi gising naman eh. Gising ba? Delusional, pero it's all according to him. Trillanes. At this point. Tapos, at siya, humiling lang yung prosecutor. Okay? Humiling lang. Ang layo pa niya, na ito humiling. Prosecutor. Ibig sabihin, Paano napunta sa arrest warrant? Oo. Yan. So, meron po nagtanong na newsman kay Boying at tinanong, paano kung mag-issue ng arrest warrant? It's all in the speculative. Paano kung magkaka-issue ba ng mag-i-issue in ba the ng first arrest place. warrant? In the first place. At sinagot naman ni Secretary. Pag ganun, wala tayong magagawa kasi Interpol yun. Pero kung ICC, ang mga istorya ngayon, ayun na. kinonect na doon sa sinabi ni Maynards na, kung mag-interview sila, wala kami magagawa. Ayun, maliwanag yung sinabi ni, hindi tayo miyembro ng ICC. Ngayon, kung pumunta sila dito at mag-interview, di mag-interview sila. Ngayon, Hindi namin sila Di tutulungan. namin sila tutulungan. Ano yan? Oh. Tsaka baka yung mga i-interviewin nila, hindi rin mag-cooperate. Hindi natin alam yan eh. Sino ba interviewin nila? Ano-ano ba yan, mga yan? Sino-sino yung mga yan? Kumaga, everything Is in the realm of speculation. speculation at pinapatulan ng media Nakatakot-takot. na pinagsimula si Trillanes. Akala mo, totoo na. Ito na. Parang nagkaroon na agad ng, kumbaga, ang layo pa niyan eh. It's all speculation. Tapos naging source na ng friction and everything. Yan ang nagpapainit sa mga ibang tao eh. Dahil nga, kinukonek ka agad. In the first place, wala nga ito. These are all stories at this point. Istoryahan ito. Pag ganito ba, ganito. Kumbaga, may pakulo si Trillanes, pinatulan ng media. Ngayon, binuyo si Boying magsalita. Binuyo si Maynard Guevara magsalita. So, ano to? May nagpapatakbo? Meron bang, Kasi, may nagkukumpas? Ang mas mahirap kasi, pag halimbawa, Maynard, just to give an example, Maynard, hindi nagsalita. Gagawan din na istorya ito. Solicitor General Maynard Guevara was mum. When asked about this. Ganito eh. Ganon din pag sasabihin kay Secretary Boying, nagkibit balikat lang. Yan, nagkibit balikat. Ganon. Naku, istorya din. Laking bagay, no? Laking bagay kagad. As a matter of fact, yan. The Secretary shrugged his shoulders. Naku, laki ibig sabihin niya. Ganon yan. Ganyan ang istorya. It's the same level. Kayo naman, okay lang daw, sabi nito dito, nag-text. Okay lang daw dumating yung ICC, sayang din yung tourist. Ikaw. Pampadagdag sa statistics ni Secretary Frasco. Secretary Frasco. Mabuti na lang ito si Jerry nasa Las Vegas. Oy, thank you nakikinig kayo dyan sa Las Vegas. Aga pa dyan Ngayon, tungkol naman dito, meron daw accounts, 2. Sabi ni Congressman Rodante Marcoleta. Another. Ito daw si COMELEC Chairman George Garcia. May 2 bank accounts sa Cayman Islands. Yan pong Cayman Islands, considered na haven. Tax haven. Diyan nagtatago ng pera. Sa Cayman Islands. Okay. Kasama daw yan 2 bank accounts na yan sa 17.9 billion na kinita dyan sa Miru Systems ng South Korea na may kinalaman doon sa automated system. For 2025 elections. Sabi po ni Garcia, kasama yan sa demolition job. Ang nagbukas ng account, PR. Tapos pinangalan kay Garcia. George Garcia. Yun ang explanation ni George. Okay. Ito, tuloy-tuloy na istorya rin ito. Kampanya ito eh. Yan daw Cayman account na yan.
Na pinanggalingan. Noong July daw, existing pa yung account na yan. Ang istorya ganito lumalabas ayon sa istorya. Meron nagbukas ng account sa JP Morgan. Tigwa $100. Yung sinasabi ni Kong, $100 bawat isang account. bawat isang account, dalawang account. 5,800 pesos. Minimum yun Pag nag-open ka na account $100. sa some foreign institution or even in the local, kung gusto mong mag-open ka ng dollar account, ang minimum mong ipapasok 100. Okay. Yung the $100 na yun, nanggaling sa isang Cayman Islands na account na identified din ayon kay Congressman Marcoleta With Chairman Garcia. Kaya sabi niya, yet that proves that there is really such an account. Sabi nga ni Chairman, PR nga nag-open Oo. Tignan mo kung ano yung number na sinasabing account in the Cayman National Bank. Oo. Walang pinag-iba ito, paring Conrad. Yun daw binukas na account under the name of George Erwin Mohi. Medyo mahina din ang utak nitong si Garcia. Magbubukas ka na account sa Cayman, gagamitin mo ba yung tunay mong pangalan? Medyo mahina rin utak niya. Kaya nga PR sabi niya PR ang nag-ano niyan Okay. Walang pinag-iba ito. Ang hirap maniwala po sa mga ganitong subaybayan, yung mga ganitong istorya. Ang hirap. Kumbaga, demolition. Sinasabi ni Garcia. At ako, mas gusto ko maniwala kay Garcia. Ganito pare. Ito nga, walang pinag-iba ito doon sa dating nagkaroon ng investigasyon tungkol daw kay FG. Dati, kay FG. Di ba, ang ano pa nga doon, si Senator Alan Cayetano, naglagay ng mga numbers. Jose Pidal, yan ba yung Jose Pidal? Hindi. In addition to that, yung papunta si Germany, ito, meron akong account dyan sa Germany, ito, etc. Number. Tinignan ko ano yung number. Sabi, sa Germany, hindi ganito karami ang number. Hindi nag-invento. Di ba? Ganun Ganyan din sinasabi ni Chairman. Naku, sabi niya, PR, ang nag-open na account in my name. Tama ka pa rin ko. Kung may itatago ako dyan, ba't ko papangalan sa sarili ko? At saka kompleto, parang naghahanap ako ng talagang mahuli ako. Mate-trace. At kompleto. Hindi lang yung George Garcia. Hindi. George Erwin Garcia Mojica. George Erwin Mojica Garcia. Kompleto. Alam ng PR kung ano. Siyempre, nasa Google yung pangalan niya. Di ba? Para may butas po parang, may mga butas yung expose. Parang... sinabi ba ni Congressman Marcoleta magkano yung nakalagay doon sa account na? Hindi niya sinasabi. Basta meron lang account. At saka sabi nila 49 accounts. Oo. Ba't dalawa lang yun nakita? Hindi, ito lang muna. Pakimkim. May 47 pang May 47 pang iba. Ito naman nanggaling lang sa isang account na papunta sa JP Morgan, tigwa $100. Dalawa. Chase for business daw ang nagbukas. Oo. Isang. At pinangalan sa kanya. Ibig sabihin, meron pong ibang nagbukas ng account. In his name. Pinangalan lang sa kanya. Magaling. Dinagdagan nyo sana para medyo believable. Bakit naman $100 lang? Chairman ito ng COMELEC. Hindi nga. Magkano na ba nakalagay doon sa account na yun? Di ba? So, duda-duda po na binukas lang yung account tapos in-expose ngayon. Wala naman laman yung account. Yan. Yan ang mga dyan. Workout. Para ka din yung flood control. Ang hirap Ang hirap ng walang mga ganito. kinalaman in the overall scheme of things. Flood control natin, ganyan. Uy! Imburnal. Kailangan. Invest ako dyan, 1 million. Walang kinalaman yun sa takbo ng mga daloy ng tubig sa atin. Basta Ito, meron. So, ganun din po yung bank account.
Wala. Wala kinalaman in the overall scheme of things. Pero may kinalaman nga, ngayon na ipapaliwanag ni Secretary Harry, yung tungkol doon, bakit nandi dyan, naging Airbnb ba iyang bahay mo? Ha? Yun ang magiging tanong ngayon. Naging Airbnb. Bakit dyan ano yan, pinarentahan mo sa kanya? Kakilala mo ba itong Malay tao ko po kung sino magre-renta niyan. Yung bahay na yan. Siyempre, gusto ho namin magkaroon kami ng Ako hands-on lang ako. Oh. Hindi ko naman pinakikialaman kung sino magre-renta. renta dyan. Pinakikialaman ko lang kung meron bang ipis o may daga. Yun lang sa yun. bahay. Kasi yun ho ang property manager ho. Yan. Yan. Eto mo, binabaan daw ang travel budget Ng Office of the President. ng Office of the President. Okay? Bumaba by malaki-laki mga 100 million ang ibinaba. Nung budget, 1 billion na lang, 1 billion plus ang travel budget. Pero yung sa budget po ng Office of the Vice President, tumaas pa. Okay? So yung mga nag-iintriga, Oo. Bawasan nyo yung disciple ninyo sa pang-iintriga nyo. Yung inyong dyan, tambol. ang sinasabi po ng Department of Budget and Management, kailangan may travel budget ang Office of the President. Hindi naman pwedeng tatanga-tanga lang sa Malacanang yung presidente. Paikot-ikot lang siya doon? Ano ba problema natin? Di ba ang problema natin, napakatumal ng pagdating ng foreign investments dito. Okay. Kahit na anong sabihin pa na statistics, nung career-resign lang na ni Chaleco. Talaga mahina po. Mahina. Magkaiba yung nagpapalista ka sa Pledges? DTI, pledges, magkaiba yung pumapasok. Ang totoong figures, negative pa. Okay? Magsabihin, marami pa yung lumabas. Magsabihin, dividend payments and everything. Or yung hot money, sinasabi. Yung hot money po yan, investment sa stocks, bonds. Labas-pasok yun. Mabilis ang... Mabilis yun. Depende. Kung maganda ang stock sa US, balik yun. siyempre, bubunutin nila yung investment nila dito, dadali sa US. Ganyan po yan. Isang click lang ng computer yun. Ayan, pabalik-balik. Pabalik-balik. Ang gusto natin yung foreign direct investments. Ayan. Yun ang matumal na matumal. Hindi yung hot money, they come and go. Itong foreign direct investments po sa factory, and Ito ang suggestion. Matumal. Yung mga, como sabi na ho ng Colliers, na magkakaroon ng vacancy rate na mataas. Yan sa mga baka pwede na ninyong gawan ng ng programa yung mga yan. Saan ba located itong mga ito? Baka pwedeng gawing service apartments or whatever. Yung mga ganon. Housing. Baka pwede. Workout. Okay. Budget kasi pag-uusapan na po yan Ngayon, nag-umpisa na. Siyempre, marami sita dyan. Marami. Pero ang, kumbaga, exciting dito, napapag-usapan itong flood control project. Sinasabi ng mga senador, hihimayin nila yung flood control allocation sa budget. Baka na naman magka-delay yung budget. Dahil diyan nagkakaroon ng mga pagtatalo. Walang katapusan debate. Ito ho. Suggestion, ito naman ay suggestion lang. Nabanggit na ninyo at napagtanto ng lahat na ang problema pala ay walang integration. Lahat ng mga programa para sa flood control. Kanya-kanyang lakad pala yung flood control. Ngayon, bago paghihimay, kung baka pwedeng alamin, ano ba talaga ang gagawin na natin ngayon na kailangan yung sinasabi natin integration para magkaroon ng programa. Halimbawa, parang Conrad, may listahan ba DPWH? Na ito kasama to sa integrated plan. Halimbawa, ngayon, nakita natin, ang flooding pala,
dito sa river basin ng Pampanga. Para makakonsentrate. Kung halimbawa mayroon kang 250 billion, whatever it is, then makakonsentrate tayo doon. O ito, kailangan ngayon, ibuhos muna to pang umpisa para kaagad-agad medyo solve na yung problema ng flooding solve dyan. ng konti dyan. Tapos baka ma-harvest pa yung rainwater. Yan. Magkaroon na impounding system. Yung mga ganyan. Yung ganon. Kasama po yan sa flood control. Na hindi itapon lamang yung tubig. Pero 6.3 trillion po ang proposal natin. Yes. Mas malaki to. Malaking, di hamak na malaki. 5.7 lang last year. This year. So, 600 billion ang pinag-uusapan. 600 billion. Ang equivalent niyan mahigit sa 20% ng ating economy. Kumbaga po, the government is a big portion of the GDP. Malaking-malaki yan. Pero ang pinakamalaking budget dyan ay education pa rin. Education ang pinakamalaking share sa budget. Okay? Sila pa rin ang pinakamalaking alokasyon. 900 plus billion. Education. Ibig sabihin po niyan, DepEd, State Universities and Colleges, CHED, at saka TESDA. TESDA. Yung tatlong yun. 900, almost a trillion. Laki, no? Malaki. Investment natin sa education. Pero may tanong dyan cost-benefit. Are we getting our money's worth? Always. That's always the case na tanong. Are we getting our money's worth? Sa ganyan kalaki ini-invest. Secretary Angara needs to take a look at that. After all, kasi yung PISA, sama ng resort natin sa PISA. And over the years, ang pinakamalaking investment natin sa education. Has always been. The highest allocation po sa budget, education. It's always been education. And yet, yung result ng PISA shows na parang hindi gumagalaw tayo. Parang hindi. Are we getting our money's worth? Baka naman may mali. Baka pwedeng ni Secretary Angara yan. Baka pwedeng tignan niya yan. Para after all, he was for a long time the committee chairman for the budget in the Senate. Parang finance committee. So, kabisado niya. Kabisado niya. Alam na alam niya. So, you'll find out. And then, is it wise to directly involve also and make use of private sector resources? Yeah. Kasi, dapat ang tingin natin pa rin correct. Sa tingin ko lang, ang education budget should be total. Ibig sabihin, ito yung budgeted na country, ito yung government budget, ito yung private sector budget. At saan napupunta yung budget na yan? Sa private sector, ito yan. Is it true na 80% of our tertiary private sector? Okay. Yung mga ganong klase. Para malaman natin, magkano ba talagang total budget natin for education? Ang ating ginagasta sa education. Education, no. Kasi kung government side lang, budget lang. We do not have a complete picture. Bakit ganito ang ating performance? Di ba? Anong nangyayari? Okay. Siyempre, kasama po dyan sa review ng budget na education. Yung sahod ng mga teacher. Malaking bagay yun. Tapos yung training ng mga teacher. Kasi yung teacher, ang susi para umasenso o umunlad o mag-improve ang ating education system. Yung teacher pa din yan. Basic. No matter what you say na classroom, teacher pa rin, investment sa human resource. Yes, it will always be. Meron na bang malaliman o malawakang pag-aaral? Di ba kung dyan sa nangyayari sa ating mga teachers? Di ba parang Conrad, yan nga yung nagiging problema rin sa Amerika. Yung sinasabi ng mga teachers, okay. Kung bakit bumabagsak ang level. Sila rin. Kasi ang sinasabi nila, nagiging walk Ang nagiging concentration ng ating pinag-uutos o ginagawa sa walk. Alam mo yung walk po, bagong salita yan. WOKE.
Ibig sabihin yan, conscious sa mga issues like Yung mga ganun na. racism, mga ganyan, yung mga privilege, Yes, yung feeling privilege, mga ganun, woke. Diyan po nagko-concentrate ng, kumbaga, ng pagtuturo. Nagkakaroon, which Yan, sa woke. Hindi doon sa math, science, and language. hindi. Nandun sa culture issues. Yeah. Culture issues. Tayo ba ganon? Baka, for a while, di ba, nagkaroon ng ganyan na, oh, this is the narrative. Di ba? Politics. Ito, politics. Ganun eh. Hindi na to. Hindi nga, nagsimula yan kay Liling eh. Binabalik niya yung, kaya nga tayo nag-member ng PISA eh. Para makita na. Yung math, science, and reading comprehension. Okay? Ay, may effect yung sinasabi mo dyan eh. Baka iba ang concentration pa rin eh. Nung teacher. Ito, 1+1 pero mali. Ito dapat. Kaya tayo, Japan, Korea, Taiwan, China, lahat yan nakakonsentrate. Singapore, nakakonsentrate sa mga basics. So, babalikan po natin yan. 9:32 ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning uli. Friday na po ngayon. Bukas ay weekend na. Okay? Friday. It's At hindi maulan. Oo. Walang baha. Ngayon, No thanks to the flood control program. Well, 900 billion pare ang budget ng DPWH. Proposed budget for next year. 900 billion. Magkano kaya dito yung flood control? almost equal to ano yan? Almost equal to the Department of Education, which has always been the highest. Well, hindi. Far second. 900 na almost a trillion ang DepEd. Well, ang lahat ano. Ang public works 900 billion. Wow. If we go by last year's budget. Samantalang ang agriculture, pare. Tingnan ko kung magkano agriculture. Ang agriculture po ay 220 billion. If we go by last year's budget, parang Conrad, ang flood control last year about 200 something 230 something billion. So, kung ulitin-ulit nila. Sana dalhin na lang sa agriculture yon, pwede kaya? O kaya, dalhin doon sa mga talagang integrated workout. Meron pa rin pero hindi yung pira-piraso. Kasi pag integrated po yan, pati irrigation, dali mo. Meron kasi May kinalaman din sa food production yun. Ang laki ng problema natin sa food production Kaya nga meron programa ang gobyerno. Ang tinatawag natin National Integrated Program for Sustainable Rural Development. Yun. Naka-integrate nga lahat doon. Isama ninyo kasi ang public works dyan sa programa na yan. Huwag lang kayo-kayo. Para yung public works budget, may ilagay doon, partly. May direksyon. May direksyon. Hindi yung lumalakad na sarili ang DPWH. Tayo ng kalye, hindi naman pala kailangan yung kalye. Saka Tapos. At saka, kalye, tapos flood control, hindi magkatugma. Kasi, magkakaroon ka ng flood control dito, tinaasan mo yung kalye, di wala rin. Useless lang yung... Kasi, yung tubig na yan, hindi mo naman inayos doon, yung river system mo. Okay. Yan po pag-uusapan ngayon, no? So, mga darating na araw, etong 2025 budget, ang malamang na... Kasi sisimulan na raw, by October gusto nila, tapos na Okay, sana nga maaga. Pero ang sabi po ng Department of Budget and Management, by next year kasama sa budget, eto good news pare. Increase daw sa sahod ng mga government employees. Yan, good news yan. 4 na hulog magsisimula next year. 25, 26, 27, 28.
Yan. Matatapos. Sa 20. Ang Yung term, increases. Salary increase yan. Salary. starting next year daw po yan. Okay? Ang nakalaan na budget na yan, 70 billion for next year. Wow. Magkakaroon po, yung mga nakikinig na government personnel, medical allowance of 7,000. Additional yan. Additional. 7,000 a year ba yun? A year. A year. For government personnel. Yan pong medical allowance, tsaka yung dagdag sa sahod ng mga government personnel, binanggit po yan sa SONA. So, ito yung katibayan, nakapaloob na yan sa budget. So, 4 tranches, yung 70... yung 70 billion, first tranche lang yun. Hindi pa na sinasabi kung magkano ang i-increase total. Siguro pinag-aaralan pa yan. Basta yung next year, may tranche na 70 billion. Okay. Ilan ba ang personnel po ng gobyerno? Ang gobyerno po mahigit sa 1 million, 1.1 million na professionals, teachers, lawyers, Yan yung mga doctors, Yan yung mga plantilla positions. Yung mga sub-professionals, 160,000. Paano yung casual? yung mga job order nga eh. Yan ang problema. JO, yung mga naka-JO, contractuals, etc. Kasama po ba sila ron? Hindi nga eh. Ayan ang problema. Hindi Kasi- kasama. Wala sa plantilla yan. Kasi malaki yan. Ayun yung sinasabi natin ng mga JO. Malaking portion yan ng government bureaucracy. Paano yun? Paano Hindi, wala sila increase. Wala kung ganyan. Contract of employment sila. Contract of service. Endo na. Kaya malaking distortion. Malaking problema yan. Yung ganon. Kasi kung mag-i-increase ka sa personnel, Sa plant. yung mga yung mga job order, walang increase? Who are doing essentially the same. May mga ganon na nangyayari. Malaking problema. Pandagdag lang yan. Magkakagulo. So halimbawa, sa isang division or isang section, you are going to do the same thing. You have the same qualifications, pero kalahati lang doon ang permanent, kalahati job order. Medyo. Magiging ano yan eh. Kinakabahan ako dyan. Oh, parang ako John, kinakabahan ako dyan. Magiging source of discontent. And then, Ilan libo yan? magiging source of discontent which can translate into lower productivity at that level. Di yan, kanya-kanyang workout na yan. Yun ang problema dun. Di paano yan? Hindi, wala namang magagawa yung mga tao na yun. Meron ba kayong magagawa? Organized ba sila? Hindi, wala silang magagawa, pero at the same time, disgusto, which can translate nga into lower productivity at that level. That is also kind of... Unang-una, kailangan ba yung mga job order na yon? Kailangan. yes. Kasi kulang Bakit na. hindi nagyan ng plantilla? Because the traditional idea is, pag nilagay mo yan sa plantilla positions, ang dami ng dagdag na kailangan mong sa budget. Medical, transport, lahat. Ang dami mong... Samantalang kung job order, bahala kayo sa buhay nyo. Hanggang doon ka lang sa kontrata mo. Parang magulang naman ng gobyerno ng pag ganun. Huwag tanggalin mo yung parang. Ngayon, Bad example kayo, government. Hindi ba? Oo, talaga naman. Yung iba, overstaff. Halimbawa, GOCCs. Di ba may nag-complain na nga sa atin dito, Land Bank for example, ang daming vice presidents. Ng Land Bank? Yung SSS. Siyempre, kanya-kanya sector po yung mga vice president. May vice president for janitorial services. Vice president for catering. Yun ang Di ba pwede yun? Yun ang sinasabi ng ng union eh. Kaya over sa top eh. Pero pagdating sa baba, problema. Yung ganong klase, Top yun ang heavy. sinasabi nila. Malaki ang sahod ng mga nasa taas, yung mga nado sa Nasa baba. baba. Ikahos. And
dati kasi merong reorganization plan for government. Hindi na natuloy yung programa na yon. Kaya, we are carrying the burdens of many, many years. Tapos magkakaroon daw ng medical allowance. Which is another, Yung ba medical... At yan daw po magiging regular na. Yung ba medical allowance na yan will be made available to the job order? Ay, That's the problem Magdagdag ka na magdagdag ng benepisyo for those who are already permanently employed. 9 billion daw ang i-allocate for the medical allowance ng government employees. 9.5 billion. Paano hindi pa sinasabi ko ang mechanism na to? Sa ibibigay medical allowance, cash yan? Cash na ibibigay. Ayan. Magkano kaya yun? Okay. At gagastusin ba yun for medical? Oo. Wala lang yun. Pandagdag lang yun. Sa panggastos siguro. Kasi po, hindi naman nagpapagamot yung mga... or hindi nagpapatingin. Kung kailan lang magkasakit. At saka... Hindi, ang mabigat yan ang sinasabi sa akin. Ito naman ay Marites. Okay. Paring Conrad. Nagkaroon ng ganyan medical allowance. Ngayon, each and every government agency, including the government-owned and controlled corporations, will now have the flexibility of consolidating these allowances and work with an HMO. Hindi na government hospitals lang. You're no longer limited to... di malaki pa kinita ng HMO kaysa sa napunta sa Kung ako nga ganito. HMO, they exist to make profits. Kung ako nga, ang suggestion ko dyan, yung 7,000 allowance niya, bigay mo na sa public hospitals para pandagdag mo na sa hospital nila yan. Equipment, medical personnel, etc. Yung ganun. I-enhance mo ang public health system. Kesa ibigay mong cash na ganun. Baka mga HMO... hindi, maraming mga bigatin ngayon pumasok na dyan sa HMO. Sa medical care. Ngayon, marami ng bigatin. Kung yan... Ayala, nandyan na. Nandyan na rin ang... MVP Group. MVP Group. Malaki yan. Ngayon, kung yan ay just pandagdag lang yan na not necessarily yung medical allowance yan ay gagamitin mo sa gamot mo, pandagdag mo lang para meron kang extra na that's another matter. But don't call it a medical allowance because you are actually going into that particular tunnel already. Okay. Na HMO mo yan. Nakahanap na naman ng buta sa mga tinamaan ng... Hindi mo nabalitaan. Hindi ka parang uso ngayon sa mga taipans o mga malalaking tao sa negosyo. Nagpapa-interview. Nagkakaroon nga ng ganun trend. Parang merong uso parang napauso and they are trumpeting their so-called contributions to nation building. Totoo ba yun? Yung nga yung gusto kong maintindihan. Ano ba kasi, nangyayari? Malamang kaya ganyan. Gusto nilang i-reverse yung impression na sila ng taong bayan na sila ang problema ng BBM administration. Hindi sila ang solusyon. Hindi sila nagbibigay ng solusyon. Sila ang nagbibigay ng sakit ng ulo. Why? Sila ang nagsasamantala Okay? Sa energy, parang may ganong impression na merong huge, oligarch kasi kung tawagin niya ng mga critics, na sila nagko-control ng sektor na yan. So, hindi mo nahalata daw, every month daw, pamiting yung private, ano ba tawag doon? Private Sector Advisory Council. Ayun. PSAC. Private Sector Advisory. Alam mo, every month daw ang pamiting yan. Sana hindi ganun ang pagkagawa yung yung... lalo pong nababaon ng presidente sa ginagawa. Yun na lang, hindi. Napapansin ko lang yung PSAC, pare. Sana hindi ganun acronym. Kasi PSAC in other jurisdictions, napitpit. Napitpit, PSAC. Napisa.
pisak. Di ba? Parang wasak. Oh, hindi ba? Parang ganun. Parang, Hindi nga, nakapansin-pansin na maraming nagbabay. At ang balita, it's all orchestrated. Tama kaya yan? Baka naman marites lang yun. baka, kayo mga hihilig kayo sa mga marites. Baka naman orchestrated. Sabi ko, kawawa naman yung mga newsman na that are being tapped to do this. Kung sino man na nagpapakulo. Di ba? Kawawa naman kasi yung credibility nila at stake. Ang pinakamagandang sana dyan, yung parang, yung dating ginagawa ng parang Conrad, yung si Sakur, di ba? Yung BBC News, yung talagang interview na talagang... Totoong interview. Pero kayong interaction na talagang matindi. Hindi po stage. Mahirap yung stage kasi I think, yung audience na gusto nyo to address kapag mga ganyan ang pinag-uusapan, mga medyo nakakaintindi. Di ba? Kasi kung yung mga away na magkakapit-bahay lang, alam natin, medyo mababa yung audience na gusto mong marating noon. Away magkakapit-bahay. They will... Pag reporter ka, gano'n. Pero kapag ganyan na mga taypan, they will see through yung sinasabi. Yes. Yeah, they will see nakakaintindi yung audience na gusto mo i-hit dyan Unless ang papel doon ay ipapalandakan mo to at ipapakita mo sa masa. Itong mga ito. Gaganta mo, bilib na bilib. Tumutulong at ganito, mayroon silang hindi, may interest ba yung masa doon? corporate social responsibility, etc. Kaya nga, know your audience, sabi nila. May interest ba yung masa doon? Wala. Hindi, pwede na. Kung ganyan na i-orchestrate mo yung media output para baka may backfire. Yun ang sinasabi. Backlash. Backlash. Baka mag-backlash. Baka lalo pa makasama. Okay. Lalo na kung nakberkana yung mga... Sa akin, ang pinakamagandang gawin, itigil yung influence ng mga big business na yan sa government. Hindi po pwede yung tuloy-tuloy yung kanilang influence na pinagpapasasa sila. Tapos, mamasahihin mo, medyo iwa-whitewash mo with media interviews. Na walang performance. It will never work. Kasi ang tatanungin ganito sino ba may control halimbawa ng power? Itong mga taon to. Ano ba ang sitwasyon natin pagdating sa power? Yun ang tanong ng tao Ramdam ba natin yung kanilang Contribution. impluensya na nag-contribute sila na tayo ay gumana ating... ang ramdam natin, tumataas ang kuryente. Yan. So, anong use nung pa-interview ka dyan? Lalong may tao doon. Lalong magagalit. Dito nga, mga text sa atin, galit na Hoy! Nandito, nako. Walang Amerikana ngayon. Wala. Pero maganda. Casual Friday. Casual Friday. Casual Friday ang dating. Oo. Pag Casual Friday ba, dumarating yung sardinas? Minsan, may nangyayaring ganon. May pagkakataon may pagkakataon na mag-casual ka, mayroon. Mayroon. Para pang-almusal sa weekend. Yan, oo. Sa ngalan po ni Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 hanggang Lunes. Ito, ngayon na. Mamaya-maya. Okay, alis. Ang ating award-winning broadcaster. Yes. Dennis Antenor Jr. sa Ronda Pilipinas. Karambola tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.